of the nation. Sa unang pagkakataon, may sinampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Kabilang sa mga inireklamo ng Ombudsman kaugnay sa substandard na proyekto, si Oriental Mindoro, si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico, at may report si Salima Refran. Ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mag-aapat na buwan matapos isiwala ni Pangulong Marcos ang umano'y anomalya sa flood control projects, may nasampahan na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Si dating Congressman Zaldico, Board of Directors ng Sunwest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Region 4B. Kasong malversation through falsification at 2 counts of graft ang isinampa laban sa kanila ng Ombudsman kaugnay sa road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan Oriental, Mindoro. Halos 290 million pesos ang halaga ng proyekto, pero nadiskubre ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI na substandard. Ang contractor nito ay ang Sunwest Incorporated, na ang founder at tinuturong beneficial owner ay si Ko. The measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. Hininagsumite ng kontrasalaysay para sa preliminary investigation ng kampo ni Ko. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hawak sa mga ito. Sila ang magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Ikinatuwa ito ng ICI na nagreklamo laban kina Ko. Pinuri naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas mabilis ang paghahain ng kaso laban kina Ko kumpara sa pagsasampa ng kaso sa pork barrel scam. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sila Ko. Utos talaga ito ng Pangulo. Sa inilabas niyang mga video, sinabi ni Ko na iniutos umano ni Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion peso sa 2025 General Appropriations Act noong panahong nasa BICAM na ang budget. 25% o 25 billion pesos daw ang napunta sa Pangulo. Nang busisiin ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang 2025 national budget, nakita raw niyang meron ngang 100 billion peso insertion. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Si resigned Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ang sinabi ni Ko na nagkumpirma sa kanya kaugnay sa umano'y utos ng Pangulo na insertion. Apo siya na nagbitiw na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Deputy Undersecretary naman si Traigib Olaybar na nagbitiw na rin. Sa breakdown ni Bernardo na inihayag ni Lacson, 81 billion ng 100 billion ang napunta sa DPWH. Sa iba't ibang ahensya naman ang iba pa. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na dineliver ni Bernardo kay Olaybar. 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly
along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Sabi pa raw ni Bernardo, tiniyak ni dating Executive Secretary Bersamin na marerelease ang pondo na in-insert sa 2025 national budget. Napo na rin daw ni Lacson sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.5 billion ang allocable libunuan. 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President. Ipinadala na raw ni Lacson sa Pangulo kahapon ang mga isiniwalat ni Bernardo. Nang matanggap ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, doon na nagbitiw ang dalawang Bersamin at si dating Budget Secretary Amenna Pangandaman. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Tumanggi muna magpaunlak ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin, bagamat sinabi rin niyang nirerespeto niya ang prerogative ng Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni na Yusek Bersamin at DepEd Yusek Olaivar. Dati nang tinanggi ni Olaivar na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Si Benoa naman na nag-resign noong Agosto, dati nang tinanggi na may kinalaman siya sa mga anomalyang transaksyon sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 ang nasawi sa pang-aararo ng isang van sa isang truck at 3 motorsiklo sa Surigao City. Isa naman ang nasawi sa banggaan ng 2 truck sa Quezon. May spot report si John Consulta. Sa kuha ng dashcam bandang alas 9 ng umaga, kitang-kita ang pagsalpok ng delivery truck sa isa pang delivery truck sa Quirino Highway sa Tagkawayan, Quezon. Dumiretso sa bangin ang nabanggang truck. Nadamay ang isang motorsiklo. Isa ang nasawi, 4 naman ang nasugatan. Sa imbestigasyon, nawalan daw ng preno ang nakabanggang delivery truck. Nakatakdang mag-usap ang mga may-ari ng truck. Sa Santa Barbara, Pangasinan, nahuli kam ang pagsalpok ng tricycle sa nakaparadang truck. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol ang driver. May sinusundan siyang motor, pero yung motor wala naman silang hindi naman sila kumbaga parang nauna lang. Bakita doon sa based doon sa CCTV, parang inattempt niya na i-overtake. However, syempre siguro sa kalasingan, nag-swerve siya doon sa may kabilang linya. Nawalan ng malay ang driver na nagtamo ng mga sugat. Nakalabas na siya ng ospital at nasa maayos ng kalagayan. Planong mag-usap ng driver at may-ari ng truck na parehong walang pahayag. Bagamat nakipag-areglo, hindi siya absuelto sa mga traffic violation dahil sa pagmamaneho ng nakainom, walang lisensya at walang suot na reflectorized vest. Isa namang senior citizen ang nabangga ng motorsiklo sa Talisay City. Sa kuha ng CCTV, tumatawid ang 79 na taong gulang na babae. Binusinahan siya ng rider. Sabi ng rider sa pulisya, sinubukan niyang pumreno pero tinamaan na ang matanda na dead on arrival sa ospital. Patay guys. Iniraro naman ng van ang isang truck at 3 motorsiklo sa Surigao City. 4 ang nasawi. Tingin ng pulisya, nakatulog ang driver ng van na nasa kustodiyan nila. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakakuha ang GMA Integrated News Research ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos mula sa Office of the Ombudsman. Sa taong 2024, lumalabas na nasa mahigit 389 million pesos ang net worth ng mag-asawang Marcos. Bukod sa mga lote at bahay, cash investments, alahas at sasakyan, nagdeklara rin sila ng mga paintings kabilang ang ilang likha ng mga Filipino masters. Pero base sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. na naka-annex,
nasa 1.375 billion pesos ang net worth. Nakasaad sa deklarasyon ng Pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission, habang mas malaki ay nakabase sa appraisal ng Cuervo Appraisers na dati na raw ginagamit ng Pangulo. Mas tumaas din ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging Pangulo. Nakuha rin ng GMA Integrated News Research ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Joint statement nila ito ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Nasa mahigit 88.5 million pesos ang kanilang net worth. Mas tumaas din ang net worth ni Duterte mula nang maging Vice President noong 2022. Teado na rival sa ospital ang isang model content creator na natagpo ang walang malay sa loob ng bahay ng kanyang ex-boyfriend. Ayon sa mga pulis, walang senyales ng pananakit. Di naman inaalis ang posibilidad na may kaugnayan nito sa droga. May report si Oscar Oida. Wala na umunong malay ng matagpuan ang freelance model at content creator na si Gina Lima sa bahay ng kanyang ex-boyfriend sa Quezon City. Mismo ang kanyang ex ang naghatid sa kanya sa ospital. So noong November 15, nag-inom tong dalawa, yung biktima at yung ex-boyfriend niya sa kondo ng babae. Tapos noong November 16, umuwi sila kasama na yung babae sa bahay ng lalaking. Ayon sa pulisya, natulog pa ang dalawa pero pagkagising ng ex-boyfriend, pilit niyang gisingin yung biktima pero unresponsive na. So tinawag ni ex-boyfriend yung tatay niya at sinugod agad nila sa Quezon City General Hospital. Dead on arrival si Lima. Sa initial report, cardiorespiratory distress ang sinasabing sanhi ng kanyang pagkamatay. Kanina, dumating sa tanggapan ng SIDU sa QCPD ang mga kapatid ng model content creator, pati na ang ama ng kanyang ex-boyfriend. Tumanggi sila magbigay ng pahayag, pero ayon sa salaysay ng mga kapatid ni Lima, tinanong natin kung mayroon bang pagbabanta o nagsusumbong ba yung biktima na sinasaktan. So far, wala pa namang binabanggit yung dalawang kapatid. Di rin isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may kinalaman ito sa droga. May tableta at saka suspected kush. So, pending po sa result ng laboratory exam. Hinihintay pa ng SIDU ang autopsy results. Kamakailan, mabilis na kumalat sa social media ang anggulong binugbog ng ex-boyfriend ang biktima. Initial findings, walang commotion na nangyari doon. Organize yung kwarto. Ang mga sugat naman sa mukha ng ex-boyfriend, galing daw sa pambubugbog ng mga kaibigan ng biktima nang magpang-abot sila sa ospital. Kumpiyansa naman ang ama ng dating nobyo ng biktima na mapapatunayan nilang walang sala ang kanyang anak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalag si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa akusasyon ng kanyang tiyahing si Senator Amy Marcos na nagdodroga ang First Family. Giit ni Congressman Sandro, walang basihan at walang katotohanan ang mga sinabi ng senadora. Kahit para tanungin ang mga pinsan niyang anak ni Senador Amy. Masakit daw para kay Sandro na trinaydor ng senadora ang kanyang pamilya at bumaba sa pagsisinungaling para lang ma-destabilize ang gobyerno at masulong ang kanyang ambisyon sa politika. Hindi daw ito asal ng isang tunay na kapatid. Tugon ni Senadora Amy, gustong paingay ni Sandro ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Pangulong Marcos. Sabi ng senadora, magpapa-DNA test siya, pero magpa-hair follicle test naman ang First Family. Wala pang tugon dyan si Sandro. Sabi naman ng Malacanang, malinis ang Pangulo at wala siyang planong patulan ng hamon na sumalang siya sa hair follicle test o anumang drug test. Hindi din daw siya magbibitiw sa pwesto. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad lang ng senadora na mayali sa pwesto ang Pangulo para iangat ang kanilang team itim. Matatanda ang may political advertisement noon si Senadora Amy kung saan inindorsyo siya ni Vice President Sara Duterte at tinawag nila ang kanilang sarili na Team Itim. Wala pang bagong tugon ang senadora. Parasocial ang word of the year ng Cambridge Dictionary. Parasocial, para bang connected kayo ni idol pero one-sided lang.
Ito kasi ang pakiramdam ng isang tao na may malalim na ugnayan sa isang sikat na tao na hindi naman nila lubos kakilala o hindi pa nila nakakausap ng personal. In a sense, feeling mo close kayo ni Taylor Swift o kaya ng isang influencer at maging ang pagkakaroon ng deep bonding sa isang AI chatbot. Unang ginamit ang salitang parasocial sa University of Chicago noong 1956. Pinili ito ng mga lexicographers na Word of the Year dahil sa ipinakitang interes ng mga tao sa kakaibang pag-uugaling ito. Mula sa pagiging young boxer, handa na rin daw pasukin ni Eman Bacosa Pacquiao ang mundo ng showbiz. Labis ang pasasalamat ng anak ni boxing champ Manny Pacquiao sa sunod-sunod na blessings matapos niyang manalo sa undercard ng Thrilla in Manila 2. Hindi ko nga po akalain na mangyayari po ito sa buhay ko. Gusto ko lang naman po talaga i-honor ang mama ko at si God po. May napupusuan na kaya si Eman na artista? Crush mong artistang Pinay? Jillian Ward. Jillian Ward. Gaano mo kagustong ligawan si Jillian Ward? 5. Hi po. Sana magkita po tayo sunod. 37 araw na lang, Pasko na. Mga patapon na gamit na napakinabangan ulit bilang Christmas displays ang ibinida sa Teresa Rizal. Repurposed for Christmas din ang inspirasyon ng Christmas tree sa Negros Occidental na gawa sa Tambucho. May report si Oscar Oida. Kabuting gawa sa goma, bulaklak na nabuo mula sa takip ng electric fan, at mga plastic bottles na naging petals. Ilan lang yan sa bumuo ng Christmas display sa Teresa Rizal. Highlight ang botanical Christmas tree na tila dinapuan ng mga buhay na paru-paro. Yari yan sa buhok ng niyog at lubid. Gawa naman sa kinulayang kahoy ang bilin. Sa Sagay City, Negros Occidental, recycling at its finest ang peg ng Sagay City Police. Mahigit 200 illegal mufflers o tambucho ang ginamit para sa kanilang Christmas tree at bilin. Sa Boac, Marinduque, dinumog ang pagpapailaw sa kanilang giant Christmas tree. Christmas around the world ang tema ng mga display sa plaza. Tampok ang iconic spots ng China, Japan at iba pang bansa. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.